Sa parish kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa sa pangunahing pangangailangan natin ay pahinga, rest. Sapagkat hindi naman tayo nilikha ng Diyos na magtrabaho na walang humpay. Kaya nga kasama sa sistema ng ating pagkatao ang tayo mapagod. Besides, ang Diyos ang siyang nag-introduce sa atin ng idea ng pamamahinga sa matandang tipan at ngayon nga po sa ating ebanghelyo na mga napakinggan, ang ating Panginoong Diyos mismo, si Jesus mismo, ang nag-aalok sa ating lahat ng rest o pahinga. Pero hindi po ito yung pahinga na alam natin o nang inanais ng marami sa atin, staycation, long vacation, o kahit yung simpleng pagkain sa labas, pamamasyal, o pag-unwind lang. Kasi ang mga pamamahingang ito ay panandalian lang. At hindi po yan ang pahinga na inaalok sa atin ng poong may kapal. Isipin po ninyo, maraming beses na rin nating narinig, o baka nga tayo mismo ang nakapagsabi nito, after a long vacation, back to reality na naman. At sinasabi yan ng parang nangihina na. So kababakasyon lang, parang pagod na naman. Para bagang ang pahinga nila ay naiwan sa magandang tanawin, sa magandang lugar, sa mga tao, at sa mga magandang karanasan na kanilang naranasan. Na kung po pwede nga lang nilang bitbitin at wag matapos, kanilang gagawin. Kaya hanggang dun lang yung pahinga na naibibigay ng mga ito sa atin. Hindi po ganito ang pahinga na inaalok ng Panginoon. Kasi higit pa sa pahinga ng katawan, ang gusto niyang ibigay sa atin ay pahinga ng ating kaluluwa, ng ating kalooban. Kaya nga po sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingahin ko. Sipin po ninyo, sabi niya lahat. Kasi ito yung imbitasyon para sa lahat. Pero lahat din in a sense na lahat tayo may kailangan ng pahingang ito. Pahinga kay Kristo. Hindi pahinga sa kung saan o sa kasama kung sino. Kaya nga sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Sa Kanya lang talaga. Sapagkat ang bigay niyang pahinga ay hindi lamang pangkatawan kundi pangkaluluwa. Now, pwedeng may mga nagre-react sa atin ngayon at nagsasabing, Father, bakit gano'n? Nagdadasal naman ako, pero feeling ko pagod pa rin ako, malungkot pa rin ako, natatakot pa rin ako, may kulang pa rin. Baka po tinatrato natin ang Panginoon bilang pahinga na katulad ng iba nating pahinga. Katulad ng sinabi natin kaninang pagbabakasyon, pag-unwind, na ginagawa lang natin kung kailan natin kailangan kasi we feel tired. Kaya nagdarasal lang tayo kapag nalulungkot, nasasaktan, nangangailangan. But then, kapag okay na yung pakiramdam natin, balik na uli tayo sa dating routine buhay natin. Sa dating buhay at routine natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon natin. Sa dating buhay at routine natin na parang hindi natin na kailangan ang Panginoon natin. Mapapagod nga uli talaga tayo. Sapagkat ang tunay nating kapahingahan, lalong-lalo na ng puso natin, sabi nga ni San Agustin, ay nasa Panginoon lang natin. Ang tunay na pahinga na inaalok dito ng Panginoon ay yung pagsusurrender natin sa Kanya ng buhay natin. Our dreams, our desires, our thoughts, our feelings, everything, lahat. Yung siya ang talagang masusunod sa buhay natin sa kung anong iisipin, gagawin, sabihin natin. Tama na mahirap, pero kaya nga sabi ng Panginoon, bibigyan niya din tayo ng pamatok. Magtatrabaho pa rin tayo. Hindi naman ito total na pahinga. Pero mas madali ito kumpara sa pag-aalala, hinggil sa security ng buhay natin sa mundong ito at sa buhay sa kabila na anytime pwede natin harapin talaga. Maliwanag ang sinasabi ng Panginoon sa John 10:28, kapag ang buhay natin ay nasa Kaniyang mga kamay, walang po pwedeng umagaw sa atin. No one can snatch them out of my hand. Hindi ba't yun ang pahinga na kailangan natin? Yung masigurado natin na hindi tayo maano dahil ang buhay natin ay nasa mga kamay ng Panginoon natin.
Ang dami ko nang na-encounter na mga namatay at namatay nakapahinga ng payapa. Ito yung mga taong nakapangumpisal, nakapagbago, na isurrender ang kanilang buhay sa Diyos. But then I wonder, kinakailangan pang bang magkasakit tayo ng malubha? Yung mawala na ng pag-asa na tayo gumaling pa? Yung mahimlay tayo sa banig ng karamdaman bago natin isuko na ang lahat sa Kanya, bago natin sabihin ko na ang bahala sa buhay ko, bago natin sabihin ko na ang masusunod ngayon sa buhay ko. Di ba pwedeng habang bata pa tayo, habang malakas pa tayo, ay isuko na natin ang lahat sa Kanya? Siya nang magdesisyon lagi sa buhay natin upang mas maging payapa na ang pakiramdam natin, upang mas mapahinga na ang isip at ang puso natin. Again, tama na mahirap, pero po pwede naman po nating unti-untiin. Ito po ang dahilan kung bakit sabi ng Panginoon, di ba, if we want to follow Him, we must deny ourselves, carry our cross daily. So araw-araw, isuko natin sa Diyos ang ating buhay, mula sa kung ano ang bibilhin natin, kakanin natin, sinong kakausapin natin, anong relasyon ang iingatan, pati ng mga relasyon na tatapusin na natin, sasabihin natin, iisipin natin, lahat, everything, upang talagang ma-feel nating sabihin, lalong-lalo na sa harap ng mga problemang maranasan natin, ang Diyos na ang bahala sa akin. Kasi ang buhay natin ay talagang nasa mga kamay na ng Panginoon natin. Doon lang po tayo makararamdam ng tunay na kapahingahan. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating